Hi Kagala, nandito naman ang inyong pambansang Kagala na si Sir Owan. Okay, nandito tayo ngayon, nag-aantay ng ating customer na si Sir Gio. May binibili lang siya sa mall at palabas na siya at siya ipupunta sa kanyang girlfriend. May dalaw, di ba? So, pakita natin. Meron siyang a flower. Di ba? Flower. Wow! Happy 18th birthday. So, may debut pala siyang pupuntahan ngayon. So, antayin natin si Sir Gio. Ayan. Ayan si Sir Gio. Sir Owan po. Sir Owan. YouTube, saka Facebook. Isang TikTok content creator. Sige. Ayan. Ayan si Sir Gio. Bibisita sa kanyang girlfriend. 18th birthday, ano? Debut, oo. So, may dalawang flower. May dalawa siyang flower. So, ang ganda. Letter din. Ayan, okay. Sige. So, Sir Gio, yung girlfriend mo ba, paano mo nakilala? Crush ko na siya since, second year. Pero hindi ko pa siya nakaka-close talaga. Nakilala ko siya kasi nakikita ko lang siya sa hallway. So, parang hallway crush ko lang siya. Pero nung that same year, naka-fling ko without, hindi ko nalaman din, hindi ko na namalayan. Isa sa mga best friend niya pala, isa sa mga tropa-tropa niya, isa sa mga circle of friends niya. Naka-fling ko, like, nilandian lang. Tapos nagulat ako na, uy, kaibigan ko pala to, kilala mo pala to, nung pinunta ko sa classroom nung ka-fling ko noon. Kaso, di naman kami nagtagal ng ilang linggo nung naka-fling kong yun. Siyempre, nahihiya ako. Like, wala akong mukha mayarap kasi, ako pa nakipag-iwalay kasi, parang immature pa nung katropa niyang yun tapos nun, simula nun, kahit nakita ko siya sa patero, so lumalayo ako nanda kasi nga, tropa niya yun kumbaga na wala akong mukha mayarap sa kanya. Parang sister code yun, no? Sister code. Oo. Fast forward, 2021, hindi naman totally nagkita. Nalaman ko na lang, yung best friend ko, which is kabanda ko, sa banda kasi namin ako yung vocalist, tapos yung lead guitar, nililigawan ko. Etong crush ko, yan. So, ayun, una support ako kasi nga, wala pa ako mukhang mahirap talaga, ganito ganyan kaso, fast forward, etong si lalaki, nag-cheat sa kaklase. Kumbaga, kasi nga, magkaiba kasi sila sa school yung itong, pangalanan na natin, Yana. Ito si Yana, nasa Arellano, sa Arellano sa Pasig. Kami sa Pateros kami na itong, best friend ko, kabanda. Kaso, ayun, may kaklase na, ayun, kalampungan sa classroom, nalaman, ayun, nagiwalay. Nagpalamig akong onte. Di, syempre, una, meet up lang muna, like friends, ganito ganyan. Hanggang naalaman namin na mas marami kami similarity. Pero sinunod nyo muna yung 3 months rule o wala nang 3 months rule yun? 1.5. 1.5. Okay. 1.5 months. Pero naman kasi, may third party involved kasi doon si lalaki. So valid naman yung na ito. Okay. Yung excuse niya. Pero, yun nga, ako talaga ang may mali. Okay. Well, ito naman kasi, hindi naman kasi alam ng best friend ko na since second year pa lang, crush ko na tong si Yana. Hindi ko lang talaga Kaso, kasi nga during nung panahon na yon, hindi pa ako ganun ka-confident sa sarili ko, wala pa akong ganun ayos sa katawan, ganito ganyan. Nung etong medyo umukay-okay na ako. Kasi ito talaga, sir, nasabi talaga sa iyo, maganda kasi talaga ito famous Like, sa niya, influencer din siya, marami din siya reactor, ganito ganyan. So, marami ko kompetensya. Okay. Kaya ako, nung nakakuha ko ng opportunity, grab ko na. Kasi, ito di naman sa mas mabuti pang humuli ng manok na nakatali kaysa yung sa mga nakalaya. Kasi marami kang kaagaw Tama. Yun, ang kalaban mo, isa lang. So take note mga Kagala, sabi niya, mas masarap pang humuli ng manok na nakatali kaysa sa gumagala. Mahirap hulihin yung gumagala para kasi Rocky yun, di ba? The Rocky na movie. At marami kang kalaban. So kailangan makipag galingan ka pa sa etong naman kasi, yun nga kasi, yung itong lalaking ito, yung best friend ko. Di ko rin naman kasi talagang ugali niya talagang cheater. Syempre, una support ako, like, kinokonsiti ko pa, ganito, ganyan. Pero syempre, deep inside, masakit kasi nga,
Kaya na, ito, binabasura ng iba yung pinapangarap ko, tapos itong sila lalaking ganito, puta. Sino makuwang babae sa daan, puta, papatulang kung gusto. Kasi may itsura tong ano ko eh, mas lamang sa akin to sa ano eh. Talagang match made in heaven sila, kumbaga eh. May itsura to si girl, may itsura to si lalaki, so go, support ako. Hanggang palakpak lang ako doon sa gilid. Eh kaso, pinabayaan masyado. Eh di, alagaan natin. Paano mo nakuha yung opportunity? Anong opportunity na kumatok sa'yo para mabigay mo yung oras mo sa kanya? May isang beses, itong nakwento rin ni Yana kasi. Parang pinipilit ni Guy na may mangyari sa kanya that day. Parang nauutogan si Boy. Eh kaso wala sa mood si girl. Eh pinipilit siya. Eh hanggang ginawa na lang niya isang tulog-tulugan siya hanggang umalis yung si lalaki. Eh di syempre during that time, free time ko na, day off ko naman nun. So, syempre, ginawa ko lang nun, gusto bang pahangin muna, kasi parang ginagawa ko sa'yo, parang ginagawa lang para usan eh, di syempre ginawa ko na. Ayun, realization niya rin siguro, kasi nga, well, minahal niya din naman siguro yung best friend ko. Eh, tapos, ayun, yun, di naman, like, very lang, hinahiya ko lang siya magkwento, hindi ko naman pinapahalata na nararamdaman ako. Kumbaga, very, friendly lang. Tapos, ang ginagawa namin nun, nag-batch talaga kami, is mail kami magkanta, video okay. Doon kayo nagkaroon ng Doon kami nagkaroon ng same interest. Although kasi noon pa lang, halimbawa po, nagsasama kami banda, tapos minsan kasama siya, nagyaya ako sa time zone, yung may mga palang video okay doon na studio na yun, minsan kasama siya. Same kami din kasi ng genre ng mga kanta, halimbawa OPM, mapa oldies, o kaya yung mga 2000 sa kanta, ng mga love song, gato ganyan. Eh iba kasi genre neto ni best friend ko. So ayun, doon pa lang natutuwa na ako kahit nung kahit nung sila pa. Pero syempre di ko pinapahalata, wala nakakaalam kundi ako lang. Eh di nung medyo napapadalas yung kita namin, siguro 2 times a week, 3 times a week simula nung nag-iwalay sila. Ayun, eventually ito pa nga eh. Kahit maniwala mo kasi sir, may screenshot ako dito, siya unang umamin. Nagkaamin na. Nagkaamin na. Tapos yung siyempre, di makapaniwala. Yung ginawa ko, mag-usap mga 10 pesos, ako ayoko ng gantong chat, di ako makapaniwala, para ako nananaginip, sabi ko gano'n. Lilitarin ko na talaga. Sinabi ko, kasi matagal na kami gusto, hindi ko lang pinapahalata. Kasi, ramdam nyo naman siguro, suporta ako sa inyo noon. Pero siyempre, kahit pa paano din naman, ando pa rin yung kumbaga, bro ko na at least pinanindigan ko kahit pa paano. Pero yung pupuntahan mo ngayon, sino ba may birthday? Diana. So debut niya ngayon. Oo. So ikaw ang last dance. Daw. Congrats sir. Sana magkikiligan na mga tao niyan for sure pagdating. Tapos may plano pa ako ito, bago ako yung last dance. Kinansaba ko na ngayon host eh. Haharanayin ko lang siya ng isang kanta. Ba? Ayos yan ha. Anong harana naman ng ano mo dyan? It Might Be You ni Steven Bishop. Pero yung sabi mo may banda ka, di ba? So ano pa siya? Existing pa o wala na? Tinanggal lang ako. Tinanggal ka na. Dahil nga 18th birthday ni Yana ba? Yana? Yeah, Ariana. Yana. So ano naman ang gusto mong sabihin sa kanya, sir? Dahil sigurado mapapanood niya to. Ay, kung mapapanood naman to, sabi ko lang, mahal na mahal kita. Noon pa. And noon pa lang talaga tinatago ko to, pero at least this time napapakita ko talaga kung gaano ka-importante sa akin, gaano ka kahalaga. Hindi yung tulad na iba dyan na hindi ka pinapahalagahan, pinapabayaan. Well, masasabi ko din talaga, gagawin ko na lang sa gawa. Hindi ako puro sa salita. Ayos. At malapit na tayo. Malapit na. Anong oras ang Sabi nga sir, alas 6, kaso late na ako eh. Usually naman, 7 o'clock dumarating yan pag 6. Ganun. Baka mamaya, ni-message na ako, atang na, baka mamaya, galit na naman yun. Yan ang ang gagawin mo. Huwag mong gagawin na malate ka sa usapan nyo ni Jowa. Eh di, kung ano lang gusto, kung hanggang saan lang go. Eh, Diyos mio, matagal ko itong hinintay, matagal ko itong pinangarap, etong andito na, papakawalan ko pa ba? Tama yan. Basta kung talagang focus ka lang, sir, focus mo na. Tama. Diba? Kasi pag nalingat ka,
Pag hindi mo kasi nagwardyahan yung Oo. sarili mo, Masasali siya. masasali. Hindi, kumbaga ikaw rin mismo. Oo. Minsan kasi sa lalaki, ganyan nangyayari. Yung hindi mo nasalis, kumbaga hindi mo nabantayan ng sarili mo, kaya yan, napupunta sa iba. Tulad nung nung yun, nilalaking yun, mahina sa tukso. Ayan. Wala na tuloy ito. Saka iwas pride lang tayo. Kailangan iwas talaga. pride. Numero 1. Alam mo, ang mga tip number 2, pag ang babae ay tinopak, kahit hindi mo kasalanan, ikaw pa rin ang mag-sorry. Tama. Yan ang atin nangyayari lately, sir eh. Diba? Oo. Ikaw pa rin ang mag-sorry. Ayun ang role natin. Oo. Yan na tayo. Yes, boss. Yes, boss. Yes, boss. Ikaw, sir, ano ba? May asawa na, anak, ano ba? Ikaw ang meron na ako. Meron. Okay. May na-content na pala. Okay. Pero ako, eto, so, share ko lang sa inyo. Siya na ang aking, ang apat na girlfriend. And hopefully, maging Last. Basta lang, lagi lang kayong, put nyo lang yung sarili nyo sa center ni God. Diba? Isa pa yan. Ito, sir, i-open up ko na lang din para din sa mga manonood. Ito, nung simula ng pandemic, naging agnostic atheist ako, sir. Kung hindi sa kaalaman man ng mga nakikinig o nanonood. Ang agnostic atheist po is, baga, hindi naniniwala merong Diyos na gumawa. Like, bumaba ako sa ganung point. Kasi, kumbaga, napaka-hopeless ko nun eh. Kaso ito, nung dumating siya ulit, binalik niyang faith ko ulit kay Lord. Binalik niya ulit ako bilang Katoliko. Ayos. Ganda yan. Dito na ba tayo, sir? Dito na tayo, sir. Ayan. Huling pasabi lang yan. Yan. Tingnan natin si Sir Gio. Yan, no? So, salamat, Sir Gio. At good luck. Ito lang pala sa inyo mga kagala. Kagala. Ayan. Check nyo si Sir Luke Angelo Maliling. Ayan, or Gio. Search natin. So, bagong subscriber natin si Sir Gio. Thank you. So, ganito ang ating legit 01 subscriber. Nakakatuwa si Sir Gio. Pag yan yung mga kabataan na in love pa. Ayan. Okay. So, guys, maraming salamat. Ayan. So mga kagala, tayo ay pauwi na at medyo pumapatak-patak na naman ang ulan. Ayan. Maraming salamat sa pagbibigay natin ng saya ngayon tong araw na to. Tayo ay pauwi na. Hanggang sa muli mga kagala. Again, this is your pambansang kagala na si Sir O1. Ride safe and stay safe sa mga kagala natin. Peace!